So ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano kumuha ng blood pressure, okay? So sa mga student nurse dyan, sa mga magko-clerk, para sa mga pasyente kong pinapakuha ko ng daily monitoring ng blood pressure, panoorin nyo to. So sa pagkuha ng blood pressure, dalawa lang ang kailangan mo. Yung sphygmomanometer mo, at saka yung BPE apparatus, no? Blood pressure apparatus. Okay, so paano ba siya kinukuha? So una, syempre, sana maganda, walang damit. Pero kung mga naka-sweater siya, kaya yun na kahit kung hindi niya matatanggal. So pakitaas lang to, patient. Mag-workout ka ha. Wala kang bicep. Okay, so makikita nyo dito sa side na to kung saan siya nakatutok. So may left artery and then right artery. So dapat itapat nyo dyan siya sa area na to, no? So may antecubital area natin. Okay? So ganito yung tamang placement. Nakita nyo? So may iba na nakarap na, may iba din na anoan mo lang, ipapasok mo na lang, no? So ang palatandaan dito, ang landmark, at least 1 finger breadth, at least 1 to 2 finger breadth yung taas dito sa ating antecubital area. Okay, 1 to 2 fingers, no? And then yung sikip, not too loose, not too tight. So akin, at least 2 napapasok yung daliri ko, no? Okay, sphygmomanometer, paano ba ito ginagamit? So yung sphygmomanometer mo, makikita mo, no, meron siyang bend dito na side. So dapat pa ganun siya sa tenga mo. Okay, hindi pa baliktad. Wala kang maririnig niyan. So pag ganun ha, pag ganito. And then, sa mga stethoscope, pwede mo muna siyang pakinggan ng ganyan ha. Naiikot yan kung saan siya tutunog. Kung saan sumakit yung tenga mo, ibig sabihin active siya. Okay? Sa pagkaba naman ng pulso, katulad nung sa previous vlog ko, kakapain niyo yung pulso, ang tatandaan niyo naman na landmark ay yung hinliliit. Yung hinliliit ha, di ba sa pagkuha ng pulso dito, at ang landmark mo yung thumb. Pag kukuha ka ng blood pressure, ang landmark mo naman ay yung hinliliit ha. Kapantay ng hinliliit, may makakapa ka dyan na pulso. Pag nakapa mo na, doon mo na ilagay yung stethoscope mo. Pakihaw nga ako patient, hindi ko makita. Wala tayong table. Wala kaming table eh. Okay. So kapag i-inflate mo na yung sphygmomanometer mo, yung BP apparatus mo, at least 180 to 160 sana. Okay? Kasi pag more than that, masakit na eh. Unless sobrang taas talaga ng blood pressure ng patient. Okay? Tapos ipipihit mo yung bulb para kusa mo siyang inflate. Mabagal lang. Para ma-monitor yan, maririnig mo yung unang tunog. Okay? Yun yung nasa taas, systolic blood pressure. Yung pinakahuling tunog na maririnig mo, yung pag nawala na yung tunog, ayun yung diastolic pressure. So sa kanya, narinig ko yung unang tunog ng 120. Yun yung tinatawag natin na systolic blood pressure. Tapos yung pinakahuling tunog, kung saan nawala yung tunog, ay nasa 80. So siya ay 120 over 80. Yung 80 naman yung diastolic blood pressure. Tapos yung tunog na maririnig mo ay ganito. May iba kasi ang ginagawa, binibilang yung pagtik ng sphygmomanometer. Mali yun ha. Yung unang tunog at saka yung huling tunog yung papakinggan nyo para ma-monitor nyo yung blood pressure. So ganun lang ang pagkuha ng blood pressure ha. Okay?